Okay, pag-usapan natin ngayon, isang bagay na baka napapansin mo na rin sa iyong spiritual journey. Yung pakiramdam ba na parang mas madalas kang tagapakinig lang kumpara sa talagang kasali ka sa usapan tungkol sa pananampalataya. Oo nga, no? May mga material tayo dito galing sa isang akda tungkol sa Theology of Conversational Discipleship. So ang mission natin, himayin natin tong ideya na ang tunay na paglago, madalas daw, nangyayari sa pag-uusap. At bakit parang nawala to sa ilang mga nakasanayan natin. Tama. At alam mo, kapansin-pansin nga yan sa maraming karanasan, di ba? Yung feeling na yung sermon o kaya small group, imbes na dialogue, nagiging monologo na lang. Oo, parang one-way traffic. Eksakto. Isa lang direksyon nung agos nung information. Tapos, ayon dito sa sources natin, ito raw yung pwedeng humantong sa pagiging passive. Passive. Yung parang nanonood ka lang. Oo, parang nanonood ka lang ng laro imbes na kasali ka talaga. Sinasabi dito na babawasan daw yung lalim ng pagkaunawa, pati yung tunay na engagement, yung connection. Isang malaking hamon nga yan. At base sa mga binasa natin, parang ang direktang sagot dyan ay yung dialogo, yung pag-usap. Nakita ko rin sa sources na eto raw talaga yung pattern mula pa sa simula. Oo, sa Genesis pa lang. Sa Genesis pa lang daw hanggang sa mismong pamamaraan ni Jesus. Hindi lang siya basta nagbigay ng utos o lecture. At ang fascinating dito, 'di ba? Yung mga mismong halimbawa sa kasulatan. Grabe, isipin mo yung sa Genesis 3.9, pagkapatos ng pagkasala. Ang unang tanong ng Diyos kay Adan, hindi yung bakit mo ginawa yon? Hindi parusa agad, no? Hindi kundi naasan ka? Isang tanong na sabi dito sa sources, hindi lang naghahanap ng lokasyon, kundi nag-iimbitan ng relasyon, ng pagharap. Oo, parang invitation. Oo. Tapos si Jesus, grabe yung paggamit niya ng tanong. Yung sino ako para sa inyo, sa Mateo. Yung nais mo bang gumaling, sa Juan. Teka, ang ganda nun Oo na, yung nais mo bang gumaling? Parang simpleng tanong pero ang lalim, no? Oo, at saka yung bakit kayo natatakot sa Marcos. Hindi lang basta pagbibigay ng kaalaman pag-anyaya talaga sa pagninilay, sa pagtugon. Gets ko, hindi niya lang basta pinagaling, in-engage niya muna. So, ano ba yung pinakaugat sabi dito sa material ng kahalagahan nitong dialogo? Ba't importante? Ang isang halaking insight daw dito is yung pag-shift ng pagtingin natin sa Diyos. Hindi lang siya yung basta tagapagbigay utos mula sa itaas, kundi isang Diyos na nakikipag-ugnayan, nag-iimbita sa usapan. Relational. Oo, relational. Makikita raw to mula pa sa Hardin ng Eden. So, sinasalamin daw ng dialogo itong relational na nature na to. Isa pa, pagpapakita rin daw ito ng respeto. Respeto? Paanong respeto? Respeto sa bawat tao. Kasi nilikha tayo sa kanyang wangis, di ba? So may kakayahan tayong makipag-ugnayan sa kanya at sa kapwa. Parang kinikilala yon ng dialogo. Okay. At hindi lang respeto, parang pagbubukas din ng espasyo. Tama ba? Yung parang space para sa espiritu na kumilos sa pagitan ng mga tao, para sa mga aha moments na di mo basta makukuha sa pakikinig lang. Eksakto, yun. Shared discovery, sama-samang pagtuklas ang nangyayari. Pero ang tanong nga, kung ganito pala kahalaga to, ba't parang nabawasan? Ba't parang nawala yung dialogo sa maraming setting ng discipleship ngayon? Meron bang sinasabing dahilan yung sources natin? Meron. Interesting nga eh. Isang punto, yung impluensya daw ng mga academic models. Yung parang expert na nagtuturo sa novice. Parang sa classroom. Oo, parang ganun. Mas nag-focus daw sa pag-transfer ng information, ng content, kaysa sa pagbuo ng koneksyon. At baka konektado to dun sa sinabi mo kanina tungkol sa control. Malamang. Mas madali kasing i-manage ang lecture kaysa sa isang bukas na usapan. Di ba? Tama yan. Tama yung connection mo, mas kontrolado nga naman ang monologo. Dagdag pa ng sources, minsan daw, meron ding takot.
takot sa kaguluhan o sa mga mahihirap na tanong na baka lumabas sa isang bukas na usapan. Yung mga awkward questions? Oo, kaya mas pinipili yung safe na pagbibigay lang ng impormasyon. Mas madaling iplano, mas predictable. Okay. Gets ko. So, kung medyo nawala o nabawasan, paano naman daw maibabalik itong sining ng pag-uusap sa pagdidisipulo? May mga practical na payo ba galing sa ating pinagkukunan? Para sa 10, para sa na nakikinig. Meron naman mga simpleng pakinggan pero malalim yung epekto raw. Una, slow down. Magdahan-dahan daw. Slow down. Teka, parang ang hirap niyan sa busy world natin. Mahirap pero kailangan daw kasi hindi minamadali ang tunay na pag-uusap at paghubog. Pangalawa, magtanong ng mga spirit-led questions. Spirit-led questions. Ano yun? Mga tanong na hindi lang kumukuha ng sagot, kundi nagbubukas ng puso at isip. Yung nag-iimbita ng pagninilay talaga. Pangatlo, pahalagahan daw yung mutuality. Mutuality. Pagiging pantay. Oo, pagiging pantay sa usapan. Ibig sabihin, kinikilala ng sources natin na sa tunay na pag-uusap, lahat may dalang karunungan. Lahat pwedeng matuto sa isa't isa. Hindi lang one way galing sa leader o sa expert. Okay. So, hindi lang yung leader ang laging tama or may alam. Eksakto. At yung pang-apat, na mahalaga rin daw, tulungan ng bawat isa na matutong makinig sa Diyos para sa sarili nila. Yan. Para hindi dependent, no? Oo. Hindi lang sila dapat laging dependent sa sinasabi ng iba. Ang ganda nung layunin eh. Hindi lang information transfer, kundi isang sama-samang paglalakbay at pagtuklas. Yung nagbubunga talaga ng pagbabago. Transformation. Tunay nga. Grabe. At bilang panghuling ideya mula sa ating mga nabasa, ang pagdidisipulo daw ay hindi simpleng pagtanggap lang ng mga katotohanan, parang checklist. Hindi raw. Ito raw ay isang parang walang katapusang pakikipag-usap. Isang ongoing conversation sa mismong katotohanan. Isang napakagandang paalala niyan. At para sa iyo na kasama namin sa paghimay na ito, iiwan namin sa iyo ang tanong na ito. Sa iyong sariling paglalakbay sa pananampalataya, kailan ka huling nakaramdam na ikaw ay tunay na kabahagi sa isang makabuluhang pag-uusap, hindi lamang isang tahimik na tagapakinig sa tabi? Pagnilayan mo yan.